Love Serye TV. Unexpected Victim of Mr. Fate. Tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. There's another assignment. Ni Curl. Galing kay General Dave ang utos. This would be your last. Ididugtong nito ang huling pangungusap nang hindi man lamang niya sinulyapan ang folder na nilagay nito sa harap niya. Si General Dave ang kasalukuyang head ng CIA operative sa Pilipinas. Patamat niyang itinaas ang dalawang binti sa katapat na swivel chair. "I retired, Carl," he said. Gusto niyang itanong kung paano nalaman ng head ng CIA sa Pilipinas na narito siya. But that would be stupid. CIA knew everything. At nag-iisip siya kung may pagkakataon pang mabura ang anumang record niya sa organisasyong ito at sa mismong agency. At 31, he felt ancient. And he was tired of what he was doing. Hindi dahil kinatatakutan niya ang panganib na nakaamba sa kanya sa bawat trabaho. Kahit saan ay may panganib. But he was bored and restless. Hindi niya mapaniwalaan ang sariling nararamdaman niya. Had someone told him 5 years ago that he would be having this feeling, he would not believe that someone. Hindi man niya gustong aminin, kinaiinggitan niya ang kinahinatnan ng buhay ni na Ivan at Ray. Kasabay niyon ay ang galak niya para sa mga kaibigan. Hindi na siya umaasam na magkaroon din siya ng buhay tulad ng mga ito. He would never marry. Oh well, a one-night fling here and there would take care of his biological needs. All he wanted was to retire to his secret place in Mindoro and get old there and die there with Brat, his dog. No one knew that place. Kahit sina Carl, Trey at Ivan, he wasn't ready to tell his comrades about the place. Not because he didn't trust them, but he wanted the underground facility complete before telling them about it. And not even his damn family. The Santa Lucia family knew that facility. That land belonged to his grandfather. Oh, the Santa Lucia knew about the land. Ekta-ektaryang bulubundukin iyon na ipinamana ng grandfather niya sa dalawang anak nito sa labas, one of which was his father. Ang kabilang bahagi pag-aari ni Ben na minana nito sa ina ang nag-iisang babae sa tatlong magkakapatid na Santa Lucia, pero walang nakakaalam maliban sa isang simpleng bahay na yari sa bato at kahoy sa bundok ay may underground facility iyon. Walang mag-iisip na maaaring pakinabangan ang bahaging iyon ng lupain ng ninuno niya dahil nga bulubundukin. Tuwing inaakala ng lahat, kahit ng agency na nasa Southern America niya, siya o di kaya ay nasa Middle East, ay nagagawa niyang pumuslit via backdoor patungo sa isla upang unti-unting gawin ang underground sa tulong ng isang pinagkakatiwalaang tao, his cousin, Ben Aragon. 4 na pinagkakatiwalaang mangyan ang katulong nitong gawin ang underground facility. Nag-alis ng bara ng lalamunan niya si Carl na nagpabalik ng atensyon niya rito. And if I remember it correctly, it was the agency who had forced my retirement. Not that he was bitter about it. Oh yes, he was when they first told him. Noong unang sabihin sa kanya iyon, pagkatapos na nangyari sa San Francisco, kung saan nakuhanan siya ng larawan sa itaas ng bubong na may hawak na armas, kasabay ng pagkatumba ng isang kilalang delegado mula sa Middle East. He had been hit mula sa mga bodyguard ng Iranian delegate. 2 bala ang tumama sa kanya, isa sa kanang balikat, and 1 bullet winged his forehead. Agad na naghugas ng kamay ang agency and sent him packing as if he hadn't given them many years of his life. Pero nang makita niya ang asawa ni Ivan at mahawakan ng anak ng mga ito, ay may kakaibang damdaming hindi man niya gusto, ay nagsimulang sumibol sa dibdib niya. Damdaming lalo pang pinaigting ng magpakasal sina Trey at Jess. Nakita niya ang matinding takot sa mukha ni Jess nang umalis si Trey upang puntahan ang lugar kung saan dinala ng mga kidnapper ang anak ng huli. Nag-uumapaw ang kaligayahan niya para kay Trey nang sa kauna-unahang pagkakataon ay malaman nitong may anak ito. He hadn't doubted for one moment that Trey would get his son back. He was invited for the wedding
which would take place 2 months from now. Unless Jess' parents, who had survived the plane crash, had say on the matter. Tahimik siyang napabuntong hininga at itinuon ng pansin sa kaharap. Or haven't the agency sent someone to assassinate me yet? Matabang at nanunuya niyang sabi. Ivan and Trey had their retirement, Bri, without fuss. That was true enough. But Trey and Ivan hadn't done political assassination. He had. They don't know what I knew. They hadn't done what I have done. Assassinating political figures. Kilala ninyo akong tatlo ni na Ivan at Trey. Kung ako lang, ikinagagalak ko ang kagustuhan mong magretiro na rin. The agency twisted your arm. Why, Carl? I thought you are leading a life of a family man. Puno ng sarkasmo ang tinig niya. Bri knew that Carl Small's private investigation agency, though legit, was only a front for all his dealings with the agency. His being an agency operative had always been top secret, and Carl had always been one of the agency's top operatives in the Philippines. Carl sighed. The job kinda grew on me, Bri. At naiintindihan ako ni Jade sa bagay na yan. Pero huwag mo akong gawing usapan dito. Gusto kong tanggapin mo ang trabahong to. Hindi ako makapaniwalang ang ganitong uri ng trabaho ay pinakikialaman ng agency. Tama ka. Pero ang head ng Secret Service dito sa Pilipinas ay nakikipag-ugnayan kay General Dave. Kailangan nila ang tulong ng tulad mo. You have qualified men to do the job. Kailangan ko ng taong walang record, Bri. This will be your last assignment. I want you to take this job because they promised to give you a hassle-free retirement, meaning an absolute freedom from the agency, unless you want to be a freelance operative. Napatuwid siya ng upo roon at napatitig sa kausap. I thought they had erased all records about me. Oh, did they? Pero madali para sa kanilang bigyan ka uli ng panibagong gawain sa panibagong identity, Bri. Shit, bumalik siya sa pagkakasandal. Hindi magawang tanggihan ni General Dave ang head ng Secret Service. Ang kalayaan mo mula sa kanila ang hiningi kong kapalit kung gagawin mo ang trabahong to. Patuloy ni Carl. The job is a piece of cake for a man of your caliber. I've been considered this as a job for the new recruits. Then the local authorities can handle this, can't they? The NBI surely. Ang hinihinalang ulo ng drug syndicate ay isang Pilipino at pinaniniwalaang nakabase dito sa Pilipinas. Hindi pa sinasabi sa akin ang pangalan pero may sinusubaybayan na sila, ang frontman. At kapag ipinaubaya ang trabahong ito sa normal na paraan, tulad ng raid at mga patibong, ay malamang na hindi na rin mahuhuli ang leader. Bukod sa kakalat pa rin ng droga, may mole sa NBI. So what else is new? He said sarcastically. Iniisip mo bang sira ulo ang leader ng drug syndicate at lilitaw sa araw ng transaksyon? No, pero mawawalan siya ng $10 million worth of ecstasy. At kapag napasa kamay na ng mga operatibang ecstasy, tinitiyak ko sa iyong mapipilitang lumabas ang leader na to. He had hunt you down. Oh, I see. So ipapain mo ang buhay ko sa taong to. Hindi ko man gustong sabihin ay maaaring ganun ang mangyari. Malibang hindi kanya makilala. Kaya ikaw ang pinili dahil doon, Bri. You have no records. Walang kamag-anak na maaaring gamitin laban sa'yo. You are now, Gab, isang Phil-American. That part, though, is true. Carl tapped his finger softly in his table. Nang hindi siya sumagot ay nagpatuloy si Carl. Ang drugs ay galing ng Mexico. Some were colored at Mexican airport and in the lax. Subalit may nakalusot na galamay sa dragnet. Dahil walang naghihinalang isang negosyanteng Phil-American ng courier. He had been in and out of the country for years. Isang negosyanteng kilala ng mga empleyado sa airport. He was always clean. So, how did you know? Carl's lips twisted in a dry smile. The usual. May isang kumanta sa mga nahuli ng FBI sa LA. Pero hindi kilala ng nahuli ang talagang leader. Bukod sa negosyante, ay naniniwala ang taong to na may nakatataas pa. At dahil may mole sa NBI, natitiyak kung nakahanda sila at iaatras kaagad ang exchange kapag ang NBI mismo ang gumawa ng raid. Kailan ito? Ang transport ay gaganapin sa isang deklaseng gay bar
na ang customer ay karaniwan ng mga kilalang tao sa lipunan. It was pure luck that we've learned about the transporter. Dito dinadala ng partikular na producer ng fashion show na ito ang mga modelo niya pagkatapos ng show sa hotel. Ayon sa impormasyong pinadala sa amin, ay isang modelo ang transporter. The model happened to be one of the wife's newly hired employees. What? Napaangat ang likod niya mula sa sandalan. It was too convenient and coincidental. Gusto kong magduda lalo at bago pa lang ang batang to sa empleyo sa mismong opisina ni Jade. Sa Crescent bilang Girl Friday. Wala pang isang buwan. Jade hired her when she applied for the job right after graduation. Kung sa bagay, hindi naman bago ang batang to sa kumpanya dahil daw nito nag-OJT. Ang ipinagtataka ni Jade ay modelo na pala ito, pero bakit gusto pang pasukin ang clerical job? And the usual reason, hindi sapat ang kinikita sa pagmumodelo dahil hindi naman araw-araw iyon at nangangailangan ito ng mas stable na trabaho kaysa naman patulan ng mga nakatatagpong DOM. Carl paused and smiled really. With reasons like that, my wife's heart went out to her. Patuloy nito. She was hired immediately. She's into modeling for almost a year now, and Jade believes she isn't fit for the job as ramp model. She is young, only 21, too naive, innocent if I may say, para sa mga lobong nakadamit tupa. That was my wife's exact words for this young woman. Pero ang paglapit dito ng isang miyembro ng sindikato ay hindi inaasahan. Naging komplikado ang mga bagay-bagay. Hindi sinasadyang narinig ni Jade ang pakikipag-usap nito sa cellphone. Bawal-liwalain sana ng asawa ko narinig at papasok na sa opisina nang mabanggit ang halaga ng salapi. Kailangan kasama na sa mga bagaheng dadalhin ko ang kabuuang kabayarang 100,000 piso. Kapag hindi ko nakita sa kotse ko ang sobre ng pera, pagkatapos ng show ay kalimutan na natin ang trabahong to. Wika ng sekretarya. Jade got curious and listened for more. Ano ang kabuuang 100,000 pisong kabayaran? Alam ni Jade kung magkano ang kinikita ng mga modelo rito sa Pilipinas. So suddenly, my wife was panicked and feared for our children's safety. Biglang tumiim ang mukha ni Carl, paghuway umiling. Marami ng karanasan ng buong pamilya sa mga ganitong kidnapping. Bri, one unsolved and still existing. Ang huli ay halos pabulong nitong sinabi. Muli itong nag-angat ng mukha sa kanya. At mismo, ang asawa ko'y muntik nang maging biktima ilang taon na ang nakalilipas. So her fear was funded. Agad niyang naisip na maaaring accessory ang empleyado ng mga kidnapper. At nauulit lang ang pangyayari nung dalaga pa siya. Wala naman talagang alam sa empleyadong ito si Jade maliban sa kinailangan. She hired this woman out of sympathy and my wife's constant desire to help people. So she waived the necessary procedure and hired her on the spot. Nagpatuloy sa pakikinig yung asawa ko habang idinidikta nito ang bank account number sa kung sino mang kausap nito sa telepono. Pinatay nito ang cellphone at binaba sa mesa nang mahagip nito ang tingin si Jade na nasa may pinto ng opisina. Suddenly guilt crossed the young woman's face. May nakalimutan ka ba? The girl asked, stammering. My cellphone, Jade said coldly, staring at her dangerously. Hindi ko gustong makialam, Yael. But what was that all about? I mean yung tungkol sa pera. Walang ligoy nitong sinabi. And unless you give me a very good explanation, nasa ibaba lang ang mga security. The young woman paled and didn't speak for a while. I am actually starting to like you. Patuloy ni Jade, angry now. I hate it if I made a mistake in judging you. Sinong gusto ninyong ipakidnap? The young woman blinked. Genuine surprise crossed her face. Kidnap, ma'am? Let's get this straight. Yael, sino ang kausap mo sa telepono? Napilitang sabihin ni Yael sa asawa ko ang pauwi na siya pagkatapos ng practice mula sa fashion designer shop. Ay nilapitan siya ng lalaking ito sa parking lot. He offered her the job to transport 2 backpacks in her car. But why her? Tanong ni Bri. Paano siya nakilala ng mga taong to? Pinag-iisipan at pinag-aaralan na rin namin yan. She wasn't chosen at random. Among the models, she's one of the youngest, gillable at pinakabago. Natitiyak din naming alam ng mga taong nakikipag-usap sa kanya na nagtatrabaho siya sa Crescent as Girl Friday. Para sa mga taong to ay isa lamang si Yael sa libo-libong empleyado. Pero may isang bagay kami pinaniniwalaan kung bakit siya ang pinili ng mga taong to. And that is, una,
Ang karamihan sa mga modelo sa galing ng mayayaman at kilalang pamilya. Si Yael lamang ang mahirap na nagkataong biniyayaan ng magandang mukha at katawan. Pangalawa, kasalukuyang naglilipat ng tirahan. Ang babaeng ito mula sa dating inuupahang silid malapit sa university, patungo sa isang 2-bedroom apartment sa Parañaque, kung saan mas kumbinyente sa pagpasok dito. Pangatlo, at ang pinakaimportante sa lahat, ang bunsong kapatid niyang lalaki dumating kamakailan lang mula sa Olongapo at kasalukuyang nasa ospital para sa isang kidney transplant. They found donor after 6 months, which was the reason why she needed the money. Napahugot ng hininga si Bri. Had they threatened her with her brother? I don't believe so. They want this to appear as ordinary transport. Hindi nila gustong maratel si Yael, pero hindi kami nagbabaka sakali. Sa makalawa na ang transport at sa mga sandaling ito, kasalukuyang inililipat ng agency ang kapatid niya sa isang undisclosed na hospital. Hindi pa ito alam ni Yael at natitiyak kong wala pa rin sa kapatid niya ang atensyon ng sindikato. She would surely visit her younger brother after the job. Dahil dala na niya ang kabuuan ng kabayaran, may dinukot mula sa drawer nito si Carl at ipinakita sa kanya. That's her. Tinitigan niya ang 4x4 na larawan at minimorya ang mukha. At the same time, silently admiring the beautiful face that stared back at him. Brown hair and green eyes. Her father was Russian. Tumangutango siya. I hope she wouldn't be my problem. Ayokong kumilos na may abala, Carl. I don't want her hurt, Bri. Hindi niya alam kung ano ang itatransport niya. But she's not stupid. Naniniwala ako dahil sa kapatid, kaya niyang tanggapin yung trabaho. Hindi alam ng asawa ko ang tungkol sa kapatid niya. Or else Jade would have offered financial help. Pagkatapos sila mag-usap ay humingi ng paumanhin ang asawa ko sa maling hinala. I'm sorry, Yael. Lagi nang nakakaamba sa amin ang kidnap threat at ang nasa isip ko ay ang mga bata. Naiintindihan ko po, ma'am, he said. Tinitigan nito si Jade ng matagal bago, the job could be illegal, Yael. I don't really want to think about it, ma'am. But the job was easy and I need the money. May maglalagay ng 3 bagahe sa kotse ko at pagkatapos ng show ay dadalhin ko pa uwi sa bago kong apartment. Tiniyak nilang pagkagising ko kinabukasan ay wala na mga bagahe. Madaling kitain ng pera, pero baka buhay mo ang nakataya sa gagawin mong yan, paalala ni Jade. Hindi ito kumibo at sa halip ay tumiim ang mga bagang. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan bago nag-angat ito ng mukha kay Jade. I don't want to sound disrespectful, Mrs. Pero para sa isang katulad ninyo ay madaling sabihing madali lang kitain ng pera. Then, she went to her table and pretended to work. Tinawagan ako ni Jade. Ibinigay ang lahat ng impormasyon tungkol kay Yael. At sa loob lamang ng 1 oras ay nalaman ko ang tungkol sa kapatid niyang nasa ospital. Sinadya kong hindi nakausapin si Yael dahil hindi ko gustong kabahan siya at makahalata ang sindikato. Bakit sa isang gay bar? Front lang ba ang fashion show? No, we don't think so. Legal ang fashion show at malinis ang fashion designer. Hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin namin iyan. Maaari may koneksyon o baka naman sadyang ginagamit ang okasyon. Walang maghihinala dahil hindi kikilos ng kakaiba si Yael. Itinuwid ni Carl ang katawan. Anyway, sa hotel kung saan gaganapin ang fashion show, ay dapat na naroon ka na para mag-obserba. At 2 sa mga tao ko ang naroon, isa sa hotel at sa gay bar. Pero hindi sila kikilos hanggat hindi mo kailangan. Kapag nasa mga kamay na ng NBI ang drugs, kailangan mo nang mawala. Magiging mapanganib sa pagsisimula mo ang bagong buhay kapag may nakatanda sa iyong miyembro ng sindikato. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya at tumayo na. Mag-iingat ka, paalala ni Carl. Hindi niya ito nilingon at tuloy-tuloy na lumabas.